Magandang araw po sa lahat ng aming mga tagapakinig. Una po sa lahat, gusto po namin magpasalamat sa mga taong nasa likod ng channel na ito. Maraming salamat po sa pagpapahayag ninyo na ibahagi ang aking kwento at karanasan sa inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Esmeralda. 47 anyos na po ako ngayon at ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay naging karanasan ko noong ako ay 18 anyos pa lamang. Ilang dekada na rin ang lumilipas simula nang mangyari ang bagay na yon, ngunit hindi naging madali sa akin na limutin ang kahindik-hindi kong karanasan. Nagsimula ang lahat nung napagpasyan kong tumira sa boarding house sa syudad kung saan ako nag-aaral ng kolehiyo. May maliit na lupang pag-aari ang mga magulang ko at bukod sa pagtatanim ng palay, may mga alaga rin kaming mga baka at kambing. Lumaki ako sa probinsya ng Iloilo at ilang oras din ang biyahe para makapunta ako sa syudad kung saan naruroon ang paaralang pinapasukan ko. Dahil sa layo ng biyahe, pumayag ang mga magulang ko na kumuha ako ng silid sa isang boarding house sa malapit sa university kung saan ako nag-aaral. Doon ay nakilala ko si Arman, isa sa mga boarders. Ang kwentong ito kung paano ko natuklasan ang tunay na pagkatao ng mabait at gwapong si Arman. Ibabahagi ko rin kung bakit unti-unting nawala ang sinambay kong panty sa bintana ng aking silid. At kung ano ang kinalaman ni Arman sa pagkawala ng mga ito. Maski po ako, hindi makapaniwala na ang pagkawala pala ng panty ko ay siyang magiging dahilan para maging malaimpyerno ang buhay ko. 3:00 pa lang ng umaga ay gising na ako para maglabada at mag-review ng mga notes ko. Ayoko kasing masayang ang perang ginagasto sa akin ng mga magulang ko para pag-aralin ako ng kolehiyo. Gusto ko pang matulog. Napalingon ako sa likod nang may marinig akong mga yabag na papalapit. Oh, Ismi, ang aga mo namang yata magising. May exam ba kayo mamaya? Good morning, Manong Arman. Wala naman po kaming exam pero marami akong labahin kaya kailangan talaga gumising ng maaga. Hindi nagkakalayo ang edad namin ni Arman pero nasanay na akong tawagin siyang Manong. Matanda lang siya sa akin ng 2 taon pero dahil siguradong batak siya sa trabaho bilang construction worker, naging mukha siyang mas matanda kesa sa kanyang edad. Ganun ba? Ang sipag mo talaga. Sigurado ako magiging maswerte ang mapapangasawa mo. Naku, si Manong naman. Hindi ko pa nga naiisip yung pag-aasawa eh. Tsaka mahirap mag-asawa ngayon kung walang magandang trabaho. Kung sabagay. Mag-aaral ka muna na mabuti. Opo. Sige po, Manong ah. Mauna na po ako. Isasampay ko pa ang mga ito eh. Baka gusto mo tulungan na kita. Mukhang mabigat yung dala mo eh. Ang dami mo yatang nilalabhan. Naku, wag na po. Kaya ko na po ito. Tsaka, di po ba maliligo rin kayo? At may pasok din kayo sa trabaho. Salamat na lang po, Manong. Pagkatapos kong magsampay ng mga nilaban kong damit, nag-review muna ako. Bago mag-ayos para pumasok. Makalipas ang ilang oras, natapos din ang lahat ng klase ko. Kaya diretso na akong umuwi sa boarding house. Ay, nakakapagod. Buti na lang at maaga kaming pinauwi ng prof sa last subject. Nakadapa ako sa kama noon nang biglang bumukas ang bintana kasabay ng pag-ihip ng malakas at malamig na hangin. Ha? May nagligpit ba ng mga sinampay ko? Biglang nanindig ang mga balahibo ko kung kaya't tumakbo ako palapit sa bintana para saran ito. Tatalikod na sana ako nang may mapansin akong hindi ka panipaniwala. Bakit
Bakit nawala yung mga panty ko? Yun ang unang beses na nawala ang mga sinampay kong panty. Akala ko, yun rin ang huli, pero nagkamali ako. Ang unang pagkakataon na yun ay nasundan pa. Hanggang sa naubos ang lahat ng panty ko na sinampay. Ang tanging suot ko na lang ay ang natira. Naisip kong magreklamo sa landlady ko. Ngunit naunahan ako ng hiya. Hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag ang mga nawawala kong panty tuwing nagsasampay ako sa bintana sa aking silid. Naglock din naman ako ng pintuan sa silid. Tsaka sa ikalawang palapag yun. Imposible naman kasi na may kukuha ng mga yun na wala man lang nakakapansin. Oh, Isme, bakit nakabusangot ka na naman? May nangyari ba? Wala naman. Wala to, Manong. Umiwas ako ng tingin kay Arman. Minsan kasi bigla na lang siyang sumusulpot kaya nakakagulat. Sigurado ka? Mukha ang lalim ng iniisip mo. Tingnan mo. Nasunog na yung piniprito mong itlog. Hala! Naku, sayang naman tong itlog na to. Ayan kasi. Iwasan mo kasing matulala kapag may ginagawa ka. Tama naman si Arman. Kailangan ko mag-focus sa ginagawa ko. Walang maitutulong sa akin ang pagmumukmuk, lalo na pag wala na akong panty na maisusuot kinabukasan. Sa takot ko na baka mangamoy ako, nagmadali akong pumunta sa silid para hubarin ang suot kong panty. Lalaban ko lang ito para matuyo at magamit ko kinaumagahan. Para masigurado kong hindi ito mawawala. Naisip kong itali ang dulo nito sa sinulid na nakatali naman sa unahan ng aking kama. Nang gabing yun, sinubukan kong hindi matulog. Pero dinaig ako ng pagod kaya hindi ko rin nalabanan ang antok na aking naramdaman. Kinaumagahan, laking gulat ko sa aking nasaksihan. Totoo ba to? Aray ko. Pero seryoso, bakit nandito na ulit yung mga panty ko? Hindi ko matandaan ang iba pang pangyayari ng mga araw na yun. Ang mahalaga sa akin, nakabalik na ang mga panty ko na ninakaw. Ni hindi ko malang naisip na laban uli ang mga yun dahil amoy sabon pa rin at fabric conditioner na ginamit ko. Tung nilaban ko yun bago yun nawala. Pagkatapos ng insidenteng yun, hindi na rin uli nawala ang mga panty ko. Paminsan-minsan, hindi ko rin maiwasang itanong sa sarili ko kung sino nga talaga kaya ang nagnakaw ng mga yun. Wala naman akong ideya kung sino nga ang pilit na kumukuha at umaalis ng mga panty ko. Hindi ko rin maalis sa isipan ko ang pagdududa sa mga kasamaan ko sa boarding house. Nag-focus na lamang ako sa aking pag-aaral, lalo pat graduating na ako. Hanggang sa nagising ako isang gabi dahil sa kaluskos na nagmumula sa bintana. Ano ba yan? May tao ba dyan? Anong oras pa lang eh? Nagising tuloy ako. Tao! May tao sa labas ng bintana ko! Nang gabing yun, nagising ang halos lahat ng mga kaborders ko dahil sa malakas kong sigaw. Mabilis din akong pinunta ni Manong Arman dahil magkatabi lang naman ang silid namin. Anong nangyari? Bakit ka napasigaw? Manong, may tao sa labas ng bintana ko kanina. Hindi ko alam kung paano siya nakapunta doon, pero sigurado ako. Taong nakita ko. Esmeralda, baka kulang ka na sa tulog. Pagod ka lang yata dahil gabi-gabi ka nagpupuyat para mag-review. Hindi, Manong. Totoo yung sinabi ko. May tao talaga eh. Maniwala ka sa akin. Ay, nako Esmeralda, matulog ka na lang uli.
Hindi naman makakaakit ang sino man dyan sa bintana mo. Nasa ikalawang palapag ka kaya? Aaminin ko, mahirap nga talagang paniwalaan ang mga sinabi ko pero alam ko at nakita ko. Hindi ko lang guni-guni yun. Isang lalaki na nakakapit sa bintana na parang tuko. Sinisingot-singot yung nakasampay ko na pang-ibaba na aking nakita. Pero dahil wala namang naniniwala sa akin, hindi ko na rin ipinagpilitan ang nakita ko kahit kanino. Nang sumunod na gabi, hindi uli ako nakatulog. Dahil may exam kami kinabukasan. Gusto kong makakuha ng mataas na marka, kagaya ng dati. May nakasampay uli akong mga bagong laban na damit sa bintana. 2:00 na ng madaling araw nang bigla akong makaramdam na may matalim na titig mula sa nakabukas kong bintana. Daan-daan akong lumingon at napatda ako sa aking nakita. May tao! May tao! Sigaw ako ng sigaw, ngunit tila walang lumalabas na boses mula sa aking bibig. Ramdam ko ang pananakit ng lalamunan ko. Ngunit wala ni isa man sa mga ka-boardmates ko ang lumapit sa akin kahit nanghihingi na ako ng saklolo. Takot na takot akong nakatingin sa lalaking walang saplot. Nagniningning ang kanyang mga balat na tila pinahiran ng kung anong malansa na lana. Hawak-hawak niya ang bagong laba kong panty habang inaamoy-amoy pa ito. Manyak! Magnanakaw! Sa takot ko, nagsimula akong pagbabatuhin siya ng mga bagay na mahahawakan ko. Pati ang ballpen at notebook ko, naibato ko na rin. Ngunit walang naging epekto ang ginawa ko sa estrangherong lalaki na yun. Namumula ang kanyang mga mata na tinitigan lamang ako. Maya-maya pa'y hinablot niya ang panty ko bago siya tumalon para tumakas. Manyak! Mahuhuli ka rin! Walang hiya ka! Pagkatapos ng pangyayaring yun, nagsumbong ako sa landlady namin. Hindi niya ako pinaniwalaan at sinabing gumagawa lamang daw ako ng kwento. Sino naman daw ang magnanakaw ng mga panty ko? Lumipas ang mga buwan at malapit na ang graduation ko. Nag-alangan na rin ako sa iba ko pang mga kasama sa boarding house. Iniiwasan din nila ako. Simula nung kumalat ang chismis na may nagnanakaw ng panty ko. Tanging si Arman lang ang patuloy kong kinakausap. Madalas akong kausapin ni Arman. Palagi niya rin akong tinatanong kung may problema daw ba sa aking pag-aaral. Kailan nga pala ang graduation mo, Isme? Malapit na, Manong. 1 linggo na lang at gagraduate na rin ako. Napansin ko agad ang pag-alis ng ngiti sa mukha ni Arman matapos siyang marinig ang sinabi ko. Hindi ko naman maintindihan kung bakit mukhang hindi siya masaya para sa akin. E di uuwi ka na sa inyo pagkatapos ng graduation. Opo, tutulong muna ako sa bukid habang nagre-review para sa board exam. Magsasariling review na lang ako para mabawasan na ang gastos. Malaki-laki na rin kasi ang utang namin simula nung nagkolehiyo ako. Ganun ba? O kung gusto mo, tuluan kita sa mga gastusin sa pagre-review mo. Nagulat ako sa sinabi na yun ni Arman. Matagal na rin kami magkasama sa boarding house na yun. Pero nung araw ko lang siya narinig na nag-alok ng pinansyal na tulong. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya yun sa akin. Hindi naman ako kaagad nakasagot. May ipon naman ako. Kaya kung gusto mo, ako na lang bahala sa allowance mo at sa mga gastusin para sa pagre-review. Ay, grabe naman po yan, Manong. Huwag na po. Nakakahiya rin sa'yo. Tsaka, baka kailangan na rin ng pamilya mo. Kaya sa kanila mo na lang ibigay ang ipon mo. Wala naman akong pamilyang binubuhay. May mga kapatid ako na sa abroad na. Kaya, wala na akong paglalaanan yan. Sila pa nga yung nagpapadala ng pera sa akin, lalo na kila tatay.
Biglang hinawakan ni Arman ang kamay ko. Agad ko namang binawi. Nakaramdam ako ng kaba, dulot ng pagkagulat sa ginawa niyang kilos. May sasabihin sana ako sa iyo, Esme. Ang totoo niyan, matagal na ako may gusto sa iyo. Hindi ko lang magawang aminin dahil ayokong makasagabal sa pag-aaral mo. Napatulala ako sa sinabi ni Arman. Hindi ko talaga inaasahan na may gusto pala siya sa akin. Akala ko, likas lang talaga sa kanya ang maging mabait palagi. Tapos yung palagi niya akong kinakausap, kahit na iniiwasan siya ng iba. Ismi, may pag-asa ba ako? Yung damit ko pala. Oo, tama. Kailangan ko munang i-plancha. Sige Manong mauna na ako. Sa kabutiang palad, hindi na rin ako kinulit ni Arman. Nagpasalamat na rin ako dahil marami na rin akong dapat na paghandaan para sa nalalapit kong graduation. Kinagabihan, bago ang graduation ko sa kolehiyo, di talaga ako makatulog. Nababalisa ako, kaya sinubukan kong bumangon at maupo sa tabi ng bintana. Malamig ang simoy ng hangin, bilog na bilog ang buwan. Napangiti ako habang nakatingin sa buwan nang biglang sumakit ang aking tiyan. May kung anong gumagalaw sa loob ko. Mabilis kong sinapo ang tiyan ko at idiniin ang mga kamay ko rito. Ngunit mas lalong naging malala ang sakit na nararamdaman ko. Aray ko! Ang sakit! Aray! Pinili kong bumalik sa kama noon at maupo habang nakasapo ang mga kamay ko sa aking tiyan. Maya-maya pa'y nakaramdam ako ng matinding uhaw at gutom. Nagulat ako nang magsimulang maglaway na para bang gutom na gutom ako. Kakaibang ungol ang lumabas sa aking bibig. Hindi ko makontrol ang sarili ko hanggang sa pinagsasabunutan ko na ang aking buhok. Nakababaliw na hindi ko maintindihan ang sensasyon na nangyayari sa aking katawan. Sa isang kisap mata, nasa labas na ako ng aking silid. Patalon-talon ako sa bubong ng kabahayan ng katabi ng boarding house. Wala sa sarili na sinusundan ko ang mahalimuyak na amoy. Nakarating ako sa palengke. Hindi rin kalayuan sa aking tinutuluyan. Hating gabi na at marami pa ring tao. Lalo na yung mga nagtatrabaho sa kanilang katayan ng karne. Nagulat ako nang mapagtanto kong ang pinanggagalingan ng masarap na amoy. Napatitig ako sa mga bagong katay na karne na baboy na lahat ay nasa mesa. Hindi pa nauhugasan ng mga ito, kaya sariwang-sariwa pa ang mga dugo na nakadikit pa sa karne. Napalunok ako ng laway sa aking natagpuan. Hindi ako nagdalawang isip. Agad kong sinunggaban ang nakatumpok na hilaw na karne. Sarap na sarap ako sa pagkain ng mga ito. Tila ito ang pinakamasarap na pagkain na aking natikman sa buong buhay ko. Ang sarap! Ang sarap-sarap nito! Pagkaubos ko ng mga karne, bigla akong natauhan. Nangilabot ako sa aking nagawa. Kaya nagmadali akong umalis doon bago pa man bumalik ang mga nakabantay. Ismi, bakit gising ka pa? Ngayon ang graduation mo, di ba? Nagising ako nang walang tigil sa pagkatok sa aking pintuan. Dahan-dahan kong binuksan ang aking mga mata at napabalikwas ako nang salubungin ako ng sikat ng araw na nagmumula sa aking bintana. Nakakasilaw! Ismi, gising ka na? Buksan mo ang pinto! Agad kong hinila ang kumot para pantakip sa aking muka bago ako naglakad papunta sa may pintuan. Pagkapihit ko ng pinto, una kong nakita
ang pamilyar na paa ni Arman. May nangyari ba? Mabilis akong umiling sa tanong niya. Bahagya kong itinaas ang aking muka para makaharap si Arman. Kinakabahan akong tumingin sa kanya. Manong, may sakit yata ako. Kunot noo na inilapat ni Arman ang palad niya sa noo ko. Nakaramdam ako ng kakaibang sensasyon. Nang magdampi ang balat namin, automatiko akong napaungol sa sarap ng kanyang haplos. Tila nawawala ang bigat ng katawan ko nang ako'y hawakan niya sa noo. Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Umiling ako sa tanong ni Arman. Hindi ko alam kung bakit biglang gumaan ang pakiramdam ko. Kanina lang, parang nasusunog ako sa sikat ng araw. Hindi ko rin makalimutan ang bigat ng katawan ko na tila may pasan-pasan akong malaking pakwan sa aking tiyan. Ano yun? Akala ko maayos na ang lahat. Nang biglang may naramdaman akong gumagalaw sa loob ng tiyan ko. Napahawak ako sa dating flat na tiyan ko na ngayon ay may namumuong umbok. Bakit ganito? Hindi pa naman ako kumakain ah! Napahawak ako sa aking bibig, kasabay ng pagbitiw ko ng hawak na kumota. Muli kong naalala ang pangyayari noong nakaraang gabi. Pasimple kong inamoy ang aking hininga at ako'y nangimbal nang mapagtanto kong may bahid ng langsa ang amoy nito. Walang duda, totoo ang nangyari nung nakaraang gabi. Hindi lamang ito isang panaginip. Ano yun, Isme? May problema ba? Umiling ako sa tanong ni Arman habang umaatras palayo sa kanya. Pagkatapos ng mga nangyari, hindi ko na alam kung ano pa ang pwede kong gawin. Natakot na rin akong sabihin ang naging karanasan ko kay Arman. Baka pati siya, iwasan na rin ako. Wala lang to. Sige ah, salamat sa pagising sa akin. Kailangan ko nang mag-ayos. Lumapit ako sa pinto. Isasara sana uli ito nang bigla akong hinawakan ni Arman. Okay ka lang ba talaga? Tsaka, kanino ko pa napapansin? Bakit puno ng dugo ang bibig mo, Isme? Nanlaki ang mga mata ko sa tanong ni Arman. Hindi ko alam kung anong palusot ang sasabihin ko sa kanya. Kumain ka ata ng spaghetti, no? Mukhang nakalimutan mo yatang maghilamos bago matulog. Naiiling na tumawa pa si Arman habang nakatingin sa mukha ko. Oo, nakalimutan ko ngang maghilamos. Bigla namang tumigil si Arman sa pagtawa at seryoso itong napatingin sa akin matapos kong sakyan ang mga sinabi niya. Ganun ba? Mag-iingat ka sa susunod ah. Siguraduhin mo na walang maiwang bakas kung ano man ang ginagawa mo, kundi napakagatlabi pa nang hindi tinapos ni Arman ang sinabi niya. Hindi ko naman magawang pilitin siya na ipagpatuloy ang nais niya sanang sabihin sa takot ko na baka pagdudahan niya ako na may ginawa akong masama. Sige, tatandaan ko yan, Manong. Ngumiti na lang si Arman at bahagyang hinaplos ang mukha ko bago siya tuluyang tumalikod at umalis. Nakahinga ako ng maluwag nang makalayo na si Arman. Marahan kong isinara ang pinto at sumandal dito. Anong nangyayari? Bakit ako nagkakaganito? Ilang minuto pa akong nagmuni-muni nang bigla akong makaramdam ng pagkaduwal. Nagmamadali akong lumabas ng silid papunta sa banyo sa dulo ng koridor. Pasado 8:00 na ng umaga kaya wala nang ibang boarders. Nagpasalamat na lang ako at wala nang ibang nakakita sa akin na tumakbo papuntang banyo habang nakatakip ang kamay sa aking bibig.
Isme, bakit ka ba nakasubsob dyan? Napalingon ako sa pinanggalingan ng tinig sa likod ko at nakita ko ang nagtatakang si Arman. May bitbit siyang lalagyan ng sabon at ng shampoo habang nakasabit naman sa balikat niya ang tuwalya. Hindi agad ako nakasagot. Muli akong naduwal nang makita ko ang pagmumukha niya. Tila ba may kakaibang epekto si Arman sa akin na mas lalong nagpapasama sa aking pakiramdam. Isme, hindi kaya buntis ka? Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Arman. Hindi pwedeng buntis ako. Wala akong boyfriend. Mas lalong hindi pa ako nakikipagsiping kahit kanino. Imposible na mabuntis ako. Hindi Hindi ako buntis. Tumayo ako at nagilamos bago lagpasan si Arman. Masyado nang masama ang pakiramdam ko para kausapin siya. Naglakad na ako palayo ng banyo nang biglang magsalita uli si Arman. Isme, alam ko, pwede mo kong kausapin. Kapag may problema ka, huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Hindi ko na pinansin pa ang makahulugang sinabi ni Arman. Dali-dali akong bumalik sa aking silid para maganda. Ilang oras na lang kasi magsisimula na ang graduation. Kaya kailangan ko na ring magmadali. Labis akong nanlumo nang mas lalong sumama ang aking pakiramdam. Pinilit kong tiisin ang kakaibang sintomas na aking nararamdaman hanggang matapos ang programa. Gabutil ang mga pawis ko ng mga oras na yun nang lapitan ko ang aking mga magulang na noon ay pauwi na. Anak, congratulations! Sa wakas, nakatapos ka na rin ng kolehiyo. Gusto ko mang magpasalamat sa sinabi ni nanay. Hindi ko magawa dahil sa tindi ng pananakit ng tiyan ko. Nginitian ko na lamang siya habang pinupunasan ang walang katapusang pawis sa aking mukha. Bakit ganyan ang itsura mo? Masama bang pakiramdam mo, Esmeralda? Umiling na lamang ako sa tanong ni tatay. Ngayon ko lang uli sila nakita simula nung huli akong umuwi sa amin. 1 buwan pa ang nakararaan. Ayokong pinag-aalala sila kaya pilit akong ngumiti kahit namimilipit na sa sakit ng tiyan. Wala ho ito, itay. Mainit lang ang panahon, kaya siguro ganito na lang ako pagpawisan. Oo nga naman. Pero bakit mukhang wala ka ng dugo sa mukha? Namumuti na, pati mga labi mo. Muli akong umiling. Hindi ko rin alam ang nangyayari sa akin. Kaya wala akong maisip na sasabihin para magpaliwanag. Oo nga pala. Sasama ka na ba sa amin uuwi ngayon? Alam mo anak, sobrang saya namin at nakapagtapos ka na. Kaya naisip namin ng tatay mo na maghanda. Opo, Nay. Uuwi na rin muna ako. Naayos ko na rin po yung mga gamit ko sa boarding house. Pwede na po akong umalis doon. Doon na muna po ako sa atin habang nagre-review para sa board exam. Pagkatapos namin mag-usap, sabay na rin kaming pumunta sa boarding house para kunin ang aking mga gamit. Paalis na kami ng boarding house nang dumating si Arman. Seryoso ang mukha niya nang harangin niya kami nila tatay. Uuwi ka na, Isme? Oo. Sasama na ako kila tatay pa uwi sa amin. Naayos ko na rin yung mga gamit ko. Kaya kinuha na lang namin. Tumango na lamang si Arman. Hindi na kumibo pa. Nanood na lamang siya habang kinakarga namin sa tricycle ang mga gamit ko. Nagpaalam na rin ako sa landlady ko at sa iba ko pang mga kaborders na naruroon. Paano ba yan? Mauna na kami, Manong. Tahimik lang si Arman matapos ako magpaalam sa kanya. Napayuko na lamang ako dahil nahihiya ako dahil hindi man lang niya ako pinansin. Pagkatapos noon, sumakay na ako ng tricycle. Naupo ako sa tabi ni nanay habang si tatay naman nasa likod ng driver.
Kumaway pa ako kay Arman nang umandar na ang tricycle pero hindi niya pa rin ako pinansin. Hindi rin nagtagal, nakarating na kami sa terminal ng jeep. Si Arman lang naman ang laman ng aking isipan habang nasa biyahe. Hindi ko nga rin namamalayan, dumating na pala kami sa bahay. Sinalubong ako ng mga kapitbahay namin. May malalaking tarpaulin din na nakasabit sa bakod namin, nagawa sa kawayan. Panay ang pag-congratulate ng lahat sa akin at pangiti-ngiti naman ako na nagpapasalamat. Nay, bakit ang dami namang tao? Akala ko ba konting handaan lang? Ay naku anak, syempre minsan lang to. At saka ikaw lang naman ang nag-iisa naming anak ng tatay mo. Hindi kami pwede na hindi maghanda ngayon, lalo't nakapagtapos ka na ng kolehiyo. Naninibago lang po kasi ako. Dati po kasi, ayaw ni tatay na maghanda kahit sa birthday o anniversary ninyo. Tapos ngayon, nalaman ko na lang na isang bakat 2 kambing ang inihanda nyo para lang sa graduation ko. Buong barangay na yata ang nandito eh. Ay susayaan mo na. Maliit na bagay lang naman yan. At saka marami na rin tayong baka at kambing. Tumulong din naman yung mga kabarangay natin para lutuin ang mga yan. Kaya pinapunta na rin namin ng tatay mo ang mga pamilya nila. Aba hindi natin mauubos lahat ng yan anak. Oo nga naman, Nay. Nagulat lang talaga ako dahil ang dami. Daig pa yung may kasal dito eh. Abay syempre, mas marami pa rito ang handa kapag ikakasal ka na. Pero huwag ka na munang mag-asawa anak ha. Ilang taong ka na rin tumira sa lungsod at minsan lang nakakauwi. Kaya miss na miss ka na namin ng tatay mo. Parang kailan lang, buhat-buhat pa kita kahit saan ako magpunta. Nanay naman, hindi pa naman ho ako mag-aasawa. Wala pa nga akong boyfriend eh. Tsaka magre-review pa po ako para makapasa sa board exam. Basta anak, gawin mo lang ang gusto mo sa buhay. Kaya naman namin ng tatay mo na buhayin ka hanggat naririto pa kami. Nagpatuloy pa ang masaya naming usapan ni Nanay. Nakisali na rin ang iba naming mga bisita at mga kakilala mula pa sa kabilang barangay. Habang nakikipagtawanan ako sa mga bisita, muli akong nakaramdam ng pagduwal. Napatakip ako sa bibig, sabay sapu sa aking tiyan. Esme, saan ka pupunta? Hindi ako nakasagot. Dali-dali akong pumasok sa bahay para pumunta sa banyo. Doon ko inilabas ang lahat ng kinain ko. Sobrang sakit naman ng tiyan ko na tila ba sumasakit pa ito kada minuto. Aray! Esme! Ano nangyari? May masakit ba sa'yo? Napalingon ako sa pintuan ng banyo kung saan nakatayo si tatay. Anak, masama bang pakiramdam mo? Namumutla ka na. Pinagpapawisan ka na rin. Lumapit si tatay para tulungan akong tumayo. Napansin ko ang pagkunot ng noo niya noong hinawakan niya ako sa braso. Esme, bakit ang lamig mo? Parang wala nang dugong dumadaloy sa ugat mo. Sobrang putla mo na. At ang baba pa ng temperatura mo. Tay! Ang sakit ng tiyan ko! Baka naparami ka ng kain. Halika at ihahatid na kita sa kwarto mo. Magpahinga ka muna doon. Tatawagin ko lang ang nanay mo para masamahan ka niya. Hindi ko na maalala pa ang mga sinabi ni tatay pagkatapos noon. Tumango na lamang ako at tumungo sa aking silid at nagpahinga. At hinayaan na lamang siyang alalayan ako papunta sa aking kwarto. Nagmakahiga na ako, agad kong ipinikit ang aking mga mata. Mas lalo akong nahilo kaya hindi ko alam ang gagawin ko. Ang sakit! Ang sakit! Anak, masakit daw ang tiyan mo. Alika, inumin mo muna ito. Mabuti na lang bumili ako ng gamot para sa impacho. Tinulungan ako ni nanay na maupo mula sa pagkakahiga ko. Bago niya ibinigay ang tableta na gamot daw sa sakit ng tiyan.
Noong una, inakala namin na mawawala ang pananakit ng tiyan ko pagkatapos kong mainom ang gamot. Kaya nagpaiwan ako sa kwarto para matulog. Madilim na sa labas nang magising ako, pero may iilang tao pa rin ang natitira sa bakuran. Narinig ko ang mga tawanan nila habang nagiinuman. Ang ilan naman ay nagvi-video okay. Parang may piyesta talaga sa bahay namin. Kahit gabing-gabi na, hindi pa rin tapos ang selebrasyon. Bumangon ako at naupo sa kama nang makaramdam ako ng uhaw. Kinuha ko ang baso. May lamang tubig mula sa mesa sa gilid ng aking kama. Pero kahit naubos ko na ang laman nito, tila hindi pa rin maalis ang init ng aking lalamunan. Gusto ko pa ng tubig. Nauuhaw pa ako. Tuloy-tuloy akong lumabas ng silid, papunta sa kusina. Walang tao ang naroroon, kaya hindi na ako nag-abalang kumuha pa ng baso. Diretso na akong uminom ng tubig mula sa pitsil. Ngunit ang nakapagtataka, kahit nakailang pitsil na ako ng tubig, hindi pa rin mawala ang uhaw na nararamdaman ko. Nakakainis naman. Nauuhaw pa rin ako. Napatingin ako sa nakabukas na pintuan sa kusina. Lumabas ako at tumambad sa akin ang dumungaw sa likod ng bahay. Walang ilaw sa paligid, kaya hindi ko maaninag ang mga baka at kambing na nakatali sa mga punong kahoy. Kinurap-kurap ko ang aking mga mata sa pag-asang liliwanag ang aking paningin. Nagulat ako nang biglang may nagsiilawang pulang bagay sa harap ko. Hindi ko matukoy kung ano ang mga ito. Ngunit maliban sa madilim na paligid, ang tanging mapupulang ilaw nga lang talaga ang nakikita ko sa labas. Nakaramdam ako ng pagkatakam. Mas lalo pang lumala ang pagkauhaw ko. Walang ano-ano'y bigla akong napatakbo papunta sa gumagalaw na bagay na kulay pula. Pakiramdam ko ang lakas-lakas ko, kaya walang pag-aalinlangan kong kinuha ang anumang bagay na yun. Mas lalo akong natakam nang maamoy ko ang sariwang likido na dumadaloy mula sa bagay na aking sinunggaban. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Agad kong hinigop ang pulang likido mula roon. Ang sarap! Natuwa naman ako sa lasa na aking natikman. Unti-unti na rin akong natugunan sa aking matinding pagkauhaw. Nang maubos ko ng higupin ang mga pulang likido, sinunod ko naman ang malambot at sariwang pagkain na aking nahagila pa. Walang sawa kong kinain ang kahit anumang madampot ko hanggang sa makaramdam ako ng pagkabusog. Maingat kong dinidilaan ang daliri ko para simutin ang masarap nitong lasa. Ilang saglit pa, unti-unting bumalik sa normal ang aking pakiramdam. Naging maliwanag na rin sa akin ang paningin ko. Kaya nakangiti kong tiningnan kung ano ang kinain ko para maging ganun kaganda ang aking pakiramdam. Namilog ang aking mga mata sa gulat nang makita ko ang patay na baka sa harapan ko. Wasak ang tiyan nito at wala na rin ang lamang loob. Napatingin ako sa aking kamay. Doon ko lamang naintindihan ang mga nangyari. Hindi kaya ako may gawa nito? Mabilis akong pumasok sa bahay para maligo bago pa man may makakita sa akin. Punong-puno ng dugo ang damit ko, pati na rin ang aking muka. Naiyak ako at nagkulong sa banyo hanggang sa tuluyan ko nang maalis ang malansang amoy na dugo. Esme, anak, naririyan ka ba sa loob? Kanina pa ako naiihi. Bakit ba ang tagal mo naman makatapos? Nay, pasensya na po kayo. Hindi pa po kasi ako tapos. Ano pa ba kasing ginagawa mo?
Kanina sabi mo maliligo ka lang. Mag-iisang oras ka na dyan. Hindi ka ba nilalamig? Baka mamaya kung anong mangyari sa'yo, anak. Okay naman po ako, Nay. Hindi na rin masakit ang tiyan ko. O di pakibilisan mo na dyan, ha? Hindi ko na talaga mapigilan, anak. Wala na akong nagawa kundi ang bilisan ang pagbanlaw. Inubos ko na rin ang laman ng shampoo at conditioner sa sahig para maalis na ang natitirang lansa ng dugo. Pagkalabas ko ng banyo, namimilipit pa rin sa sakit si nanay. Humingi ako ng paumanhin. Tinanguan niya lamang ako. Aalis na sana ako papuntang kwarto nang magsalita si nanay mula sa banyo. Nak, may buwanang dalaw ka ba? Napakagatlabi ako sa aking narinig. Hindi kaya may natira pang dugo sa loob? Bakit nyo naman po natanong? Wala naman. Parang ang lansa lang dito sa loob eh. Pero hayaan mo na. Ako na ang bahalang maglinis dito pagkatapos ko. Kaya palang tagal mo eh. Oo nga po eh. Sinubukan ko naman pong alisin yung amoy. Pero may natira pa rin pala. Ako na pong bahala, Nay. Magbibihis lang po ako tapos ako na pong maglilinis ng sahig. Ay hindi na. Magpahinga ka na lang. Alam kong pagod ka. O di kaya ilabasin mo na yung ibang bisita natin na hindi pa umuuwi. Magpapahinga na lang po siguro ako, Nay. Inaantok na rin po kasi ako eh. Patutuyuin ko lang muna ang buhok ko, tapos matutulog na ulit ako. Ay sige anak, ikaw ang bahala. Agad akong naglakad papunta sa silid. Nagkulong sa loob. Minabuti kong nakalak ang pintuan para walang makapasok. Pagkatapos ng nangyari, hindi ko na alam kung masasabi ko bang normal pa ba akong tao. Hindi ko na alam kung masasabi ko pa bang normal akong tao. Hindi normal ang pagpatay at pagkain ng hilaw ng lamang loob ng hayop. Higit sa lahat, ang hindi ko matanggap, sarap na sarap kasi ako habang ginagawa ko iyon. Kaya pala parang nawawalan ako ng gana nung kumain ako ng handa kanina. Mas masarap pala talaga kapag hilaw at sariwang laman loob at dugo. Napatakip ako ng bibig sa mga sinabi ko. Ramdam ko na unti-unti akong nagbabago. Ngunit hindi ko alam kung paano ko ito pipigilan. Tila may kung anong pwersa na namamalagi sa aking isipan. Hindi ko ito kayang labanan. Esme, tulog ka na ba? Uuwi na ang tiyo at tiya mo. Napatingin ako sa pintuan nang marinig ko ang boses ni nanay. Hindi na ako sumagot para isipin niya na natutulog lamang talaga ako. Ay bakit nakasara ang pinto? Nang hindi mabuksan ni nanay ang pintuan, umalis na nga siya para magpaalam sa aming mga bisita. Matapos kong mapatuyo ang buhok ko, nahiga na ako. Nakatitig lamang ako sa kesame habang iniisip ko kung bakit nangyayari ang mga ito sa akin. Kahit pa noong nasa boarding house ako, nagawa ko rin kumain ng hilaw na karne. Buong magdamag akong nag-isip ng mga bagay-bagay na yun. Paano nangyari sa akin to? Hindi naman ako mahilig sa mga hilaw na pagkain dati lalo na sa karne. Kaya nakapagtataka talaga na bigla ako nagkaganito. Nagawa ko pang patay ng baka namin para lang kainin ang laman loob at inumin ang dugo nito. Siguradong malalagot ako kay tatay kapag nalaman niya na ako ang may gawa nun. Hindi kaya isa akong halimaw? Hindi ko mapigilang umiyak nang mapagtanto kong masahol pa sa halimaw ang ginagawa ko. Dati pa akong nakarinig ng mga kwento tungkol sa mga nilalang ng kadiliman na kumakain sila ng karne unang tao, unang hayop. Ayokong maniwala dahil wala naman akong kakilalang ganoon. Hindi ko rin inaasahan
na magiging isa ako sa kanila. Kinaumagahan, maaga pang nagising ang mga magulang ko. 4:00 pa lang ay nakabangon na sila. Nagluto si nanay ng agahan habang si tatay naman inaasikaso ang mga alaga naming hayop. Ilang oras pa lang akong nakaiidlip nang magising ako sa komosyon sa labas ng bahay. Bumangon din ako para makiusyoso. Doon ko napag-alaman, nakita na nila tatay ang wakwak na katawan ng baka na kinain ko noong nakaraang gabi. Nak, mabuti naman at gising ka na. Tingnan mo, may kung anong hayop ang kumain sa baka natin. Ay Diyos ko, nakatatakot. Wala man lang itinira kahit isang patak ng dugo. Napatingin ako sa tira-tirang katawan ng baka. Simot na simot ang dugo nito. Walang natira, kahit kunting lamang loob. Sigurado ako, aswang ang may gawa nito. Napatingin ako kay tatay sa sinabi niya. Nanlamig ang katawan ko nang banggitin niya ang salitang aswang. Ayoko mang aminin. Totoong aswang nga ang may kagagawa nun. Walang iba, kundi ako ang aswang na tinutukoy niya. Hindi naman siguro. Matagal na tayo rito. Wala namang nangyayaring ganito. Tsaka halos kilala natin ang mga taong nakatira rito sa barangay. Wala namang aswang dito sa atin. Hindi, Susan. Sigurado akong aswang ang may kagagawa nito. Nakwento ko na sa'yo dati, di ba? Bata pa lang ako. Marami na talagang gantong pangyayari. Ang masama lang, dahil muli na naman silang umaatake ngayon. Kung totoong aswang nga ang may gawa nito, pasalamat na lang tayo. At yung bakang naging biktima, paano na lang kung tayo nang isunod na biktima, Berto? Ramdam ko ang takot sa bawat salita ni nanay. Mahal ko sila hanggat kaya ko. Hinding-hindi ko sila sasaktan. Pero paano kung hindi ko na makontrol ang sarili ko? Paano kung magising na lamang ako isang araw, kinakain ko na pati ang mga magulang ko? Nak, okay ka lang? Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin pababayaan. Mamaya pag maliwanag na, pupunta kami ng tatay mo sa barangay hall para sabihin kay kapitan ang nangyari. Mas maigi nang malaman nilang tungkol dito para makapagbantay din ng mga tanod. Naniniwala po ba kayo sa aswang, Nay? Ay nako, alam mo naman dito sa atin, kahit ano ay posibleng mangyari. Kung hindi naman aswang ang may gawa nito, ano pa ba sa tingin mo? Wala naman sigurong mabangis na hayop dito sa atin na kayang itumbang baka at kainin. Di, huhulihin niyo po ba ang aswang? Tsaka, kapag nahuli niyo po, ano po ang gagawin niyo sa kanya? Tiningnan lamang ako ni nanay. Saglit siyang umiling. Tila nagtataka siya kung bakit ganun na lamang ang itinanong ko sa kanya. Bakit mo naman naitanong, anak? Siyempre kapag napatunayan na aswang ang may gawa nito, di bahala ng otoridad sa kanya kapag nahuli siya. Baka ikulong siya o di kaya dalhin sa mental. Ang sabi-sabi kasi dati, baka may saltik lang sa ulong mga yun. Kaya nagagawa nilang kumain ng hilaw na karne at lamang loob. Ganun po ba? Tumango-tango naman si nanay at nagpatuloy sa pagkukwento ng mga kababalaghang nangyari daw sa lugar namin noong bata pa sila ni tatay. Tahimik lamang akong nakinig habang nag-iisip ng paraan kung paano masusolusyonan ang aking problema. Nak, nakikinig ka ba? Ang sabi ko, halika na sa loob. Baka nasa paligid pa yung may gawa nito sa baka natin. Kaya mas mabuting pumasok na muna tayo. Hintayin na lang natin na tuluyang sumikat ang araw. Tumango na lamang ako sa sinabi ni nanay at sumunod sa kanya papasok sa bahay. Nakakailang hakbang pa lamang ako papasok nang bigla naman akong nakaramdam ng pagkaduwal.
Mabilis akong tumakbo sa lababo. Pagkatapos noon, nagmumugna ako, naghilamos. Nagulat na lamang ako nang makita ko ang mga magulang ko na nakasalubong na ang mga kilay habang nakatingin sa akin. Esmeralda, umamin ka nga. Buntis ka ba? Napako ako sa aking kinatatayuan nang bigla akong kaladkarin ni tatay papunta sa sala. Tahimik akong naupo at doon nga sila nagsimulang magtanong. Akala ko ba wala kang boyfriend? Bakit ka buntis? Sinong may gawa niyan? Tay, hindi ako buntis. Nagkakamali po kayo. Hindi po ako buntis. Esmeralda, hindi naman kami ipinanganak kahapon para hindi malaman na buntis ka. Kahapon ka pa nahihilot, namumutla ka rin. Panay din ang pagduduwal mo. Pero nagtataka ako kung bakit sinabi mong may regla ka kagabi noong tinanong kita. Napalunok ako ng laway. Aaminin ko, natatakot akong harapin ang mga magulang ko. Lalo pa, naging malinaw na sa akin na isa na akong aswang. Pero mas lalo akong natakot sa tingin ni tatay habang hinihintay ang sagot ko sa mga tanong niya sa akin. Wala akong boyfriend, kaya hindi pwedeng mabuntis ako. Ang kaso nga lang, mukhang hindi sila naniniwala sa sinasabi ko. Ang totoo niyan, hindi po talaga ako buntis. Biglang tumulo ang mga luha ko habang kaharap ang aking mga magulang. Gustong-gusto kong sabihin ang tungkol sa ginawa ko sa baka. Pati na rin ang nangyari sa palengke sa syudad noong gabi bago ang graduation ko. Anak, sabihin mo ang totoo. Hindi ka namin huhusgahan ng tatay mo. Gusto ka rin naming tulungan sa kung ano man yung problema mo. Inay! Itay! Ako ang gumawa nun sa baka. Hindi ko alam kung bakit, pero nakaramdam po ako ng sobrang pagkagutom. Natawa na lang po ako nung pagkatapos ko kainin ang hilaw na laman loob ng baka. Hindi ko rin may paliwanag kung bakit. Sarap na sarap po ako nung iniigop ko yung dugo ng baka, Nay. Pagkatapos ko gawin yun, tsaka lang ho ako nakaramdam ng pagkabusog. Nanumbalik din ang lakas ko na tila ba yung hilaw na laman loob. Tsaka yung dugo talaga, yung hinahanap-hanap ng katawan ko. Pero bakit, anak? Kulang ba yung inihanda namin? At nagawa mo pa talagang papakin ng hilaw yung baka natin? Susan, tumigil ka. Alam mong sinasabi ng anak mo at hindi ito isang biro. Lumapit sa akin si tatay. Seryoso ang mukha niya. Hinawakan niya ang tiyan ko at bigla niya itong pinisil. Aray! Berto, anong ginagawa mo? Mukhang bagong yanggaw ka pa lang. Ngayon, sabihin mo sa amin ang nanay mo. Bakit ka nagkaganito? Sigurado akong alam mo kung bakit bigla ka nalang natakam sa hilaw na karne at laman loob. Umiling ako sa tanong ni tatay. Wala akong ideya kung bakit ako nagkakaganon. Nagising na lamang ako isang gabi habang bilog ang buwan. Yun ang unang pagkakataong nakaramdam ako ng pagkatakam sa mga hilaw na lamang loob at karne. Alalahanin mo, hindi natin masusolusyonan ito kapag hindi natin alam ang ugat ng problema. Wala ka ba talagang maisip na posibleng naging dahilan para magkaganto ka? Wala po talaga, Itay. Base sa laki ng tiyan mo, hindi ka pa nakakakain ng karne ng tao. Yung nangyari ba kagabi, yun ba ang unang pagkakataon na kumain ka ng hilaw na laman loob? Umiling ako bilang sagot. Napagpasyahan ko na mas mainam kung malaman nila na dati na akong kumain ng hilaw na karne noong nasa syudad pa ako. Hindi po ito ang unang beses na kumain ako ng hilaw na karne. Nung gabi po,
bago ang graduation ko. Nagising na lang ho ako na uhaw ako. Masakit din ho ang tiyan ko noon. At sa kung anong dahilan, napadpad po ako sa palengke kung saan may kumakatay na sariwang baka at baboy para sana ibenta kinaumagahan. Pero hindi nila ako nahuli. Pagkatapos kong kumain, doon na lang ho ako natauhan. Kaya dali-dali akong umalis sa takot na baka kung anong gawin nila sa akin kapag nakita nila ang ginawa ko. Bukod doon, may iba ka pa bang ginawa? Wala na po, Itay. Esme, nung nagbo-boarding house ka ba, may nagbibigay ba sa'yo ng pagkain o damit? Di ba ang sabi ko sa'yo, ikaw mismo ang magluto ng pagkain mo, lalo pat hindi mo gaanong kilala ang mga taong kasama mo sa bahay na yon? Hindi po ako kumakain o tumatanggap ng kahit anong gamit mula sa iba. Wala pong nagbibigay sa akin ng gamit o kahit na ano. Pero ano? Nagdalawang isip ako na sabihin ang tungkol sa mga nawawala kong panty. Pero naisip ko rin, baka makatulong din ang impormasyon na ito. Kaya ipinagpatuloy ko ang aking sinasabi. Noong nagbo-board pa po ako, napansin ko na nawawala ang mga sinampay ko na panty. Nung una ho, paisa-isa lang. Hanggang sa halos lahat ng panty ko, maliban sa suot ko ay nawala. Aba, baka may manyak doon sa tinutuluyan mo. Hindi mo ba sinabi sa may-ari ng bahay ang tungkol doon? Nahihiya po ako nung una, Inay. Oo nga pala. Bakit ko nakalimutan ng tungkol doon? Pagkatapos mawala ang panty ko, ay muli silang lumitaw sa sampayan ko sa bintana. Bagong laba pa rin ang mga ito. At amoy na amoy ko pa rin yung sabon na gamit ko. Kaya naisip ko na baka nakonsensya yung nagnakaw at binalik na lang sa akin. Sinuot mo ba ulit ang mga yon? Sana inilaban mo muna. Hindi ko na inilaban eh. Mukhang bago pa naman kaya sinuot ko na lang ulit. Pero pagkatapos nun, hindi na ulit nawala ang mga sinampay ko na panty. Pero isang gabi, nagising ako na may lalaki sa bintana. Nagulat ho ako kaya sumigaw ako para humingi ng tulong. Anong ginagawa ng lalaki sa bintana mo sa 10 oras pa ng gabi? Hindi ko rin po alam, Itay. Nakita ko na lang ho siya na inaamoy-amoy yung mga nakasampay ko na panty. Nagsumbong ho ako sa landlady namin. Pagkatapos ng nangyari yon, sa pag-aakala ko na baka yung lalaki yung nagnakaw ng panty ko dati. Pero hindi naman naniniwala yung landlady ko eh. Sa tingin niyo po ba may kinalaman ng lalaking yun sa nangyari sa akin? Huwag kang mag-alala, anak. May kakilala akong magaling na manggagamot. Pupuntahan ko siya ngayon para makahingi tayo ng tulong. Naniniwala ako na hanggat hindi ka pa kumakain ng atay ng tao, matagal pa bago lumaki yung ibon na nasa tiyan mo. Ano pong ibon? Bakit naman po magkakaibon sa tiyan ko? Ang laman ng tiyan mo ay isang tinatawag na alaga ng mga aswang. Sa oras na mapisa ang itlog sa tiyan mo, ay may lalabas na ibon. Ito ang magiging alaga mo bilang aswang. Ang ibon ang magiging katuwang mo para makahanap ng bibiktimahin. Tay! Nay! Ayoko pong maging aswang! Ayoko pong maging aswang, Inay! Gusto ko lang mamuhay ng normal! Niyakap ako ng aking mga magulang na umiiyak na rin dahil sa naging kalagayan ko. Hindi ko na narinig pa ang mga sinabi nila, pero sa pagkakataong yun, alam kong may tutulong na sa akin para malampasan ang aking pinagdadaanan. Dinala ako ni tatay sa bahay ng manggagamot pagkatapos naming pag-usapan ang tungkol sa pagiging aswang ko. Pagkarating ko doon, kaagad kong tinanong ang albularyo. Gagaling pa po ba ako? Depende iha.
Sabi lang Tatay Berto ba, hindi ka pa nakakakain ng laman ng tao. Kung totoo yun, may posibilidad na matutulungan pa kitang ilabas ang itlog ng kadiliman sa iyong tiyan. Napahawak ako sa maliit na umbok ng aking tiyan. Hindi rin ako makapaniwala na may namumuong kasamaan sa loob ng katawan ko. Parang awan niyo na po. Gawin niyo ang lahat para gumaling ako. Ayoko pong maging aswang. Ay, gagawin ko ang aking makakaya. Pero hindi madali ang lahat. Kailangan ko pang kumalap ng mga sangkap ng mga gamot na kailangan mong inumin. Walang takot ang aswang na may gawa nito sa'yo. Kaya kailangan mong manatili sa bahay kasama ang mga magulang mo. Mukhang idinaan niya ang lahat sa paglalaway sa iyong ibabang saplot. Sorry, natawa lang ako ng konti. Ay, makabagong paraan nila ito para lang sa mga kalalakihang aswang para makahanap ng babaeng gagawin nilang kaori at asawa. Mang Raul, sabihin niyo lang kung anong kailangan ninyo para matulungan namin kayo ni Berto. Umiling naman si Mang Raul sa sinabi ni Nanay. May bahid ng pag-aalilangan sa mga mata ng manggagamot. Ay, hindi niyo ako pwedeng tulungan. Kailangan kong hanaping mag-isa ang mga gamot para sa anak ninyo. Nang sa gayon, mas mabuti kung bantayan niyo muna siya. Lalo na sa gabi. Huwag niyo siyang hahayaang kumain uli ng hilaw na lamang loob o dugo. Hindi na po ulit ako kakain noon. Kahit gaano pa ako kauhaw o kagutom, susubukan ko po na labanan yun. Uy, madaling sabihin, pero mahirap gawin. Pero kung gusto mo talagang gumaling, gamitin mo itong kadena. Itali niyo ang anak niyo. Gamit ito bago pa magtakip silim. Habang patagal na patagal, hindi niya makukontrol ang sarili niyang katawan. Sa pamamagitan ng kadenang ito, hindi siya malayang makagagalaw sa gabi para maghanap ng sariwang lamang loob at dugo. Ay, Diyos ko! Pero hindi hayop ang anak ko. Oo, tao ang anak mo. Hindi talaga siya hayop. Pero magiging halimaw siya kapag hinayaan niyong kumain siya ng sariwang laman at dugo. Ayaw niyo naman siyang tuluyang maging aswang, hindi ba? Inay, Itay, payag po akong ikadenan nyo. Kung ito po ang makakatulong para hindi na ho ako makapangbiktima. Natatakot din po ako na baka pati kayo. Masaktan ko kaya makinig po tayo sa sinasabi ng manggagamot. Sige anak, kung itong mas makakabuti sa iyo, gawin natin. Pagkatapos akong suriin ng manggagamot, ay agad rin ito nagpaalam para kumalap ng mga sangkap na kakailanganin niya para gumawa ng pangontra. Mahigpit na binilina ni Mang Raul na hindi dapat ako hayaang makawala sa kadena. Simula ng hapon na yun hanggang umaga, payo ni Mang Raul na magbabad ako sa araw mula umaga hanggang tanghali para mapabagal daw ang paglaki ng itlog sa aking tiyan. Mag-iisang buwan na ang nakalilipas, hindi pa rin bumabalik si Mang Raul. Sumapit ang kabilugan ng buwan, muli kong naranasan ang matinding gutom at uhaw. Pakawalan niyo ako dito! Pakawalan niyo ako! Malakas kong sigaw habang pinipilit na kumawala sa kadenang nakatali sa aking katawan. Esme, lumaban ka! Huwag mong hayaang manaig ang kadiliman sa isipan mo! Maawa kayo sa akin! Gutom na ako! Ay, Diyos ko! Berto, bakit naging ganito ang anak natin? Tingnan mo, naglalaway siya. Hindi tayo matutulog ngayong gabi, Susan. Kailangan natin bantayan si Esmeralda para masiguradong hindi siya makakatakas at makakapanakit ng iba. Sige, magtitimpla ako ng kape natin.
Esme anak, huwag kang mag-alala. Nandito lang kami ng tatay mo. Magdamag akong binantayan ng aking mga magulang, lalo pat kabilugan ng buwan. Mas naging malakas ako kumpara sa dati. Ngunit dahil sa kadenang nakatali sa akin, hindi ko magawang umalis. Nagugutom na ako! Bigyan niyo ako ng sariwang lamang loob! Hindi niyo ako pagbibigyan! Papatayin ko kayo! Tumahimik ka, Esmeralda! Hindi namin nahayaan ng nanay mo na tuluyan ka maging aswang! Wala akong pakialam sa gusto niyo! Gusto kong kumain ng laman ng tao! Gusto ko ng atay! Ibigay niyo sa akin ang atay niyo! Gusto ko mang tumigil sa mga sinasabi ko, hindi ko na magawa. Wala na akong kontrol sa aking katawan at isipan. Tila nakasapi na sa akin ang masamang espiritu ng aswang. 3:00 pa lamang ng madaling araw, biglang may kumalabog sa bubong ng bahay. Nagkatinginan ang mga magulang ko. Pareho silang nagtataka dahil may kung anong dumapo sa bubong. Ayan na siya! Anak, sinong nandyan na? May tao ba sa labas? Kilala mo ba? Ngumisi na lamang ako sa sunod-sunod na tanong ni nanay. Nagulat din ako kung bakit alam nilang may tao sa bubong ng bahay, lalo na nang matukoy ko kung sino ito. Si Arman! Sa wakas! Pumunta ka ba dito para kunin ako? Tulungan mo ako, Arman! Nakagapos ako sa kadena! Susan, dito ka lang! Bantayan mo sa Esmeralda! Lalabas ako para harapin ang walang hiyang aswang na gumawa nito sa anak natin! Hindi mo kaya si Arman. Papapaking ka niya kapag lumabas ka. Pagsasaluhan namin ang iyong atay at sisiguraduhin kong hindi ka nasisikatan ng araw. Hindi ako natatakot! Alam kong hindi mo gusto mangyari sa akin yan, Esme. Kaya kung naririnig mo ako ngayon, lumaban ka! Huwag mong hayaang kontrolin ka ng kasamaan! Biglang bumukas ang bintana sa aking kwarto. Hindi naman gaanong kalakas ang hangin para buksan ito. Pero noon, mapapansin ko ang lalaking nakaabang sa bintana. Muling bumalik sa aking alaala ang nangyari sa dati kong boarding house. Ikaw nga may gawa sa akin ito. Walang iya ka, Arman. Ayop ka. Isa kang aswang. Ngumisi na lamang ang lalaki sa sinabi ko. Akmasa na siyang papasok nang bigla siyang napaatras. Hindi ka makakapasok dito! Aswang ka! Sa tingin mo ba, hahayaan ka na lang namin gawin ang gusto mo sa anak namin? Nagkakamali ka! Itinaas ni Itay ang kamay niya na may hawak na gulok. Pinahiran niya ito ng lana galing kay Mang Raol bago sinugod si Arman na nakadungaw sa bintana. Papatayin kitang aswang ka! Mabilis na sinugod ni tatay si Arman. Mabilis namang umiwas si Arman nang iamba sa kanya ni tatay ang hawak nitong gulok. Mag-iingat ka, Berto! Kaya kong sarili ko. Bantayan mo lang si Esmeralda. Huwag mo siyang ilalayo sa paningin mo. Oo, ako nang bahala sa anak natin! Umakyat si tatay sa bintana para maabot si Arman. Ngunit may malaking ibon na lumipad sa gitna nila. Sumakay si Arman sa likod ng malaking itim na ibon at bahagyang lumayo sa bintana. Susan! Akin na yung asin na pinakuha ko sa iyo kanina! May malaking alagang ibon na aswang na ito! Dali-dali namang sinunod ni nanay ang iniutos sa kanya. Kinuha niya ang lalagyan ng asin at inihagis kay tatay. Nasalo naman ni tatay ang lalagyan. Agad niya itong binuksan para dumakot ng asin at isinaboy niya sa aswang.
Akala nyo ba may epekto sa amin ang asin na yan? Kung asin lang naman sana ang lunas sa aswang, edi sana wala na kaming nabibiktima. Mura lang naman ang asin sa tindahan. Ha? Akala mo lang yun? Bakit? Sa tingin nyo ba, hindi namin pinag-aaralan kung paano kayo puksain? Ang kapal pa talaga ng mukha mo para sundan ang anak namin dito! Pagkatapos sabihin iyon ni tatay, may dinakot siya sa loob ng bulsa ng kanyang pantalon. Isinaboy niya ito sa mukha ni Arman. Hindi nagtagal, nakaramdam si Arman ng sakit. Nang magsimulang umusok ang mukha niya. Anong ginawa mo? Ano itong isinabi mo sa akin? Ano? Masarap ba ang lasa ng asin na may kasamang abo? Tama nga naman ang sinabi ni Mang Raul. Kapag hinaluan ng abo ang asin, ay siguradong makakaramdam kayo ng sakit. Papatayin kita! Lumipad pa itaas ang ibon na sinasakyan ni Arman bago bumulusok pababa para atakihin si tatay. Mahaba at matalim ang mga kuko ni Arman nang kalmutin niya sa dibdib si tatay. Ulang iya ka! Muling nagsaboy ng asin na hinaluan ng abo si tatay. Ngunit dahil sa nagdidilim na ang paningin niya, dulot ng matinding sugat, hindi niya na natamaan si Arman. Ano? Kaya mo pa ba? Ay, Diyos ko! Berto! Susan, ang anak natin. Huwag mong hayaang makuha ng aswang yan si Esmeralda. Huwag kang mag-alala. Nahimasmasan na si Esmeralda. Kailangan mong lumaban, Berto. Huwag mo kaming iwan ng anak mo. Hanggang ngayon, mahina pa rin kayong nilalang. Nagpagting ang mga tenga ko sa sinabi ni Arman. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magiging ganun. Kung hindi dahil sa kanya, hindi masasaktan ang tatay ko. Papatayin kita! Papatayin kita, Arman! Buong lakas akong kumawala sa kadena. Dala na rin siguro ng galit, kaya nagawa kong sirain ang kadena galing kay Mang Raul. Hinarang ko ang katawan ko sa harap ng aking mga magulang para protektahan sila mula kay Arman. Uy! Isme! Sa wakas, nakawala ka na rin. Halika! Sumama ka sa akin at sisiguraduhin ko na hindi ka magugutom. Hahayaan kitang gawin ang gusto mo. Hindi kita igagapos katulad ng ginawa nila sa'yo. Hindi ako sasama sa'yo! Ikaw ang may kasalanan kung bakit ako nagkaganito! Papatayin kita, Arman! Oh, talaga? Ang tanong, kaya mo ba? Halika, Esmeralda. Patunayan mo sa akin kung gaano ka kalakas. Kapag natalo mo ko, ibibigay ko sa iyo ang sariwang atay at puso ng susunod kong bibiktimahin. Atay? At puso? Mukhang masarap yan. Anak, huwag kang makinig sa kanya. Hindi ka aswang, kaya hindi ka kakain ng laman ng tao. Napalingon ako sa may katandaang babae sa likuran. Hindi nagkakalayo ang mukha namin at pamilyar din sa akin ang boses niya. Ngunit kahit anong gawin ko, hindi ko maalala kung sino siya. Ang tanging laman lang ng isip ko kung gaano kasarap ang magiging lasa ng lamang loob ng tao. Halika, Isme! Sumama ka sa akin! Tumango ako at wala sa sariling itinaas ang kamay ko para sana tanggapin ang nakalahad sa kamay ni Arman. Nang biglang bumukas ang pinto ng silid, napatingin kaming lahat sa matandang lalaking kararating lamang. Berta! Hoy! Anong nangyari? Ha? Hoy! Ikaw pala ang aswang, ha? Humanda ka sa akin ngayon! Naglabas ang manggagamot ng kung ano-ano mula sa bag niya. Napansin ko naman agad ang paglaki ng mga mata ni Arman nang makita niyang
ang hawak ng matandang lalaki. Itinaas ng manggagamot ang kanang kamay niya na may hawak na latigo. Naduwag naman agad si Arman, mabilis na umalis sakay ng malaking ibon. Tingnan natin ngayon kung kaya mo itong tiisin! Mabuti na lang at naabutan ko kayo! Hoy! Hindi ka agad ako nakarating dahil naabala ako sa bundok. Ang taas-taas kasi! Dahil naligaw ako! Iniligaw ako ng aswang! Pero huwag kayo mag-alala. Nasa akin na ang mga sangkap na gagamitin kong panglunas! Maraming salamat, Mang Raul. Hindi ko alam ang gagawin ko kung hindi ka pa dumating. Ilang minuto pa'y lumiwanag na ang kalangitan kasabay ng pagsikat ng araw. Nakahinga kami ng malalim dahil sa wakas nagawa na naming makaligtas sa peligro matapos magpakita ni Arman. Sa tulong ni Mang Raul, nagamot ang sugat ni tatay. Nagtulungan din kami na gawin ang lunas para sa akin. Halos kalahating araw din ang inabot hanggang sa makagawa kami ng lunas. Inumin mo ito, iha. Hindi kagandahan ng amoy at lasa niyan. Pero kapag naubos mo yan, sigurado akong mamamatay ang sisiw na nasa loob ng itlog sa iyong tiyan. Tumango lamang ako at saglit na tiningnan ang itim na likido na nasa loob ng maliit na bangha. Lahat po ba to? Hindi ko po alam kung kaya kong inumin lahat. Kailangan mong inumin ang lahat, iha. Pilitin mo nang sa gayon maisuka mo o maidumi mo ang patay na sisiw ng aswang na ipinanamnam sa'yo. Sa ganitong paraan, hindi ka tuloy ang magiging aswang. Matapos marinig ang paliwanag ni Mang Raul, hindi na ako nagdalawang isip. Agad kong hinutkot ang ginawa niyang lunas. Halos masuka ako sa pangit ng lasa. Pero agad na tinakpan ni Mang Raul ang bibig ko at pilit na pinalunok sa akin ang lunas. Kaya mo yan, anak. Kayanin mo para gumaling ka. Kagaya ng sinabi ni Mang Raul, inilabas ko ang sisiyo na ipinamana sa akin ng aswang. 3 araw akong walang tigil sa pagsusuka at pagdumi hanggang sa tuluyan ng nalinis ang aking katawan. Hindi ko makalimutan ang aking nadarama noong nagsusuka ako at nagdudumi ako ng sabay. Nakakadiri ang maitim at mabalahibong sisiyo na may kasama pang balat ng itlog ang aking inilabas sa loob ng 3 araw. Nang sa wakas, tumigil na rin ako sa pagsusuka. Gumaan kaagad ang pakiramdam ko. Nawala na rin ang umbok sa aking tiyan na siyang dahilan para magmukha akong buntis. Ay, mabuti naman at sa wakas, nalagpasan mo ang pagsubok na ito. Sana'y maging aral ito sa iyo, Neng, ha? Para maging maingat ka na sa mga taong makakasalamuha mo, lalo na sa syudad. Hindi mo lang alam pero mas maraming aswang at kung ano-anong klaseng kababalaghan ang nangyayari sa syudad. Tanging hindi lamang ang mga ito ang pinag-uusapan dahil sa trabaho ay kung ano-anong bagay nakatuon ang pansin ng mga nakatira roon. Maraming salamat po sa tulong nyo. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi na babalik sa normal ang buhay ko. Magpasalamat ka sa mga magulang mo dahil hindi ka nila sinukuan. May iba akong nakilala na sa parehong kalagayan mo. Pero dahil hindi sila sinuportahan ng kanilang pamilya, ay tuluyan silang nilabo ng kadiliman. Ang iba naman ay nagpasyang kitilin ang kanilang buhay, habang ang iilan tinapos mismo ng pamilya nila. Napatutup ako ng bibig sa aking narinig. Hindi ko alam, may iba pa palang mas malala ang pinagdaanan kesa sa akin. Tama po kayo. Kung hindi dahil kina nanay at tatay, hindi ko po magagawang malagpasan ng ganitong pagsubok. Nagpapasalamat din kami sa iyo, anak. Dahil sinabi mo ang totoo sa amin
hanggat maaga pa. Kung nilihim mo ang tungkol dito tuluyan ka na naging aswang na hindi man lang namin nalalaman. Matapos ang taimtim naming pag-uusap, inihanda na ni tatay ang pambayad niya sa serbisyo ni Mang Raol. Noong una, ayaw tanggapin ni Mang Raol ang 2 baka at 3 kambing na ibibigay sa kanya ni tatay. Pero napilitan din siyang kunin ito sa huli. Pasensya na ho kayo, Mang Raul, at wala kaming perang pambayad. Kaya baka at kambing na lang. Kung kailangan niyo ho ng pera, pwede niyo naman hong ibenta ang mga yan. Napakalaki nga ng ibinigay ninyo. Napakamahal ng baka ngayon. Pero baka panahon na rin. At mamamalagi ako sa iisang lugar. At mag-aalaga ako ng mga hayop at magtatanim ng mga gulay. Tumatanda na rin kasi ako Mukhang kailangan ko na rin kubuhan ng papalit sa akin bilang manggagamot. O siya, aalis na ako ha. Baka abutin ako ng gabi sa daan habang hila-hila ang 2 baka at kambing na ibinigay mo sa akin. Salamat sa inyo. Maraming salamat ulit sa iyo, Mang Raul. Mag-iingat po kayo. Pagkatapos ng pangyayari, muling bumalik sa normal ang lahat. Nakatulog na ako ng mahimbing. Hindi ko na kailangang matakot. Baka magising na lamang ako isang araw sa tabi ng malamig na bangkay na aking biktima. Lumipas ang 1 taon at sa wakas, naging isang ganap na akong guro. Nakapasa naman ako sa licensure examination ng isang guro, kaya tuwang-tuwa ang aking mga magulang. Pinili ko rin sa paaralan ng elementarya ng barangay lang namin para magturo. Mas payapa ang isipan ko kapag kasama ko sila nanay at tatay. Itinago na rin namin sa mga kakilala namin ang tungkol sa naging karanasan ko. Ayaw nila nanay na maging sentro ako ng diskriminasyon sa oras na malaman ng iba na muntik na akong maging aswang. Hindi ako naging tuluyang aswang. Sobra ako nagpapasalamat higit sa lahat sa Poong May Kapal. Ngunit hindi ko rin maitatanggi na ang lahat ng nangyari sa akin ay nagresulta ng pagkakaroon ko ng ibang pananaw sa mundo. Magandang araw po sa lahat ng aming